Listado ng mga otoridad ang ilang pribadong sasakyan sa Bulacan na tumatanggap ng bayad mula sa mga pasaherong pam-Metro Manila. Ang ilang pasahero umaming sumasakay sa mga kolorum dahil mas komportable raw ang biyahe. Balitang hatid ni James Agustin. Pinara ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang isang kotse sa Giginto, Bulacan kaninang umaga. Ang kotse may sakay na 3 pasahero. Noong una sinabi ng driver ng mga kamag-anak niya mga sakay. Pero nang i-verify ng SAIC, nadiskubre na hindi sila magkakakilala. Sabay lang kasi pauwi kami Pasay. Pinaghilid din sa kalsada ang isang AUV na may sakay namang 6 na pasahero. Sabi ng driver katrabaho niya ang ilan sa mga ito. Any amount na tanggapin mo o i-alok sa iyo ng pasahero na hindi mo naman kakilala, bawal po yun. Hindi ko tinatagabi kaso pinilit na hindi ko inakasay ko sa service ako, sabi ko. Hindi rin pinalampas ang isang kotse na may mga pasaherong patungo sa LRT. Hindi kayo pinapayagang magsakay ng pasahero at maningil ng pamasahe kasi private yung sasakyan ninyo. Ang isa sa mga pasahero aminado nagbayad ng 100 pesos. No choice naman kasi kami eh. Pagka mga Lunes kasi talagang mas pinipili na lang namin yung mga ganito. Kasi mas komportable kasi kami. Compare sa mga bus, punuan talaga, nakatayo, standing, siksikan. 5 motorista ang nahuli sa anti-colorum operations. Sabi ng SAIC nakatanggap sila ng reklamo mula sa mga lehitimong driver at operator sa lugar. Lubha raw mapanganib para sa mga pasahero na sumakay sa mga kolorum. At unang-una po ay yung pong safety ng ating mga pasahero. Pangalawa, yung pong insurance ng mismong mga nakasakay ay hindi po natin masisiguro. At pangatlo po, ang mga ganito pong klase ng sasakyan ay hindi po natin nare-regulate ang kanilang pamasahe. Inimpound ang mga sasakyan sa LTO Central Office. 120,000 pesos ang multa para sa mga nahuling kotse, habang 200,000 pesos sa AUV. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News.